Isang magandang araw mga boss. Ayan na isang grupo ng mga retired militar. Ayan nagsanibwersa. Ayan mga boss, bago ang lahat, please like, share and subscribe sa ating channel at paki-hit na rin ng notification bell para updated kayo sa ating mga video. Ayan mga boss, ayan panoorin na po natin itong balita o yung mainit na issue sa ating bayan. Ilawak na sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre at 30. Live mula sa Caloocan, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, saan ba galing ang impormasyon yan at may banta ba ng kudeta? Jiggy, galing nga yung impormasyong yan kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Nakipagpulong daw sa kanya itong mga retired general at sinabi nga nilang sasali raw sila sa mga kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Pero paglilinaw nila, Jiggy, hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging nais lang daw talaga nila ay pagbabago at reforma tulad ng pagpapasanga ng ilang batas gaya ng pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at pagbubuwag nga po sa mga political dynasty. Nais din nilang higpitan ng mga polisiya sa eleksyon, partikular na sa mga political parties at paggastos ng mga partido at kandidato. Kwento pa nga ni Erice ay nakausap daw nitong mga retired general na ito si Pangulong Marcos bago pa ang September 21 rally. Ipinost din ni Erice sa social media niya yung larawan ng meeting nila ng mga retiradong general. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. General Senga, yung dating Chief of Staff, General Sarmiento, PNP, yung dating DICT, Eliseo Rio, Colonel Santiago ba yun? Kasi naiinip nga sila dun sa resulta ng investigation. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM resign. Kasi ang mangyayari niya, magkakagulo lang lalo. Pag pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang ano na naman yan, paghihiganti. Di ba? At Marian, tila may impluensya pa rin ang mga retiradong general sa hanay ng mga sundalo. May reaksyon bang AFP tungkol dito? Jiggy, sinusubukan pa nga natin kunin ang panig ng AFP pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Pero dati nang sinabi ng AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Kung matatandaan mo rin, Jiggy, mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang umamin noon na may mga retired general na nag-uudyok sa kanilang magkudeta. Pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. At kahapon lang din, Jiggy, sinabi nga ni Bronner na tiwala pa rin si Pangulong Marcos sa AFP. Narito ang kanyang pahayag. Ang bilin niya parati sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan, ang peace and order. What is up, YouTube? I'm Royal. Kayang-kaya daw panatilihin yung peace and order yan sa bansa natin. Paano naman yung yung poverty, yung mga sa korupsyon? Kayang-kaya ba nila? Ang problema nga dyan mga boss, kahit nga daw AFA, merong ghost project, yung binabalita na 15 billion dyan sa armed forces. So ano na mangyari dyan? Sino may hawak dyan? O diba mga boss? Yung tinatawag nilang TICAS. 15 billion daw po yun. So ano nangyari dyan sa 15 billion na yan? Anihin mo ba yung sinasabi na panatilihin nilang yung pagka-professional kung yung bansa naman ay pabagsak na? O diba yung ekonomiya? Kawawa yung taong bayan dyan pagka nagkataon. So hindi ako pabor doon sa sinasabi ni General Bronner mga boss. Kasi ang tungkulin nila ay to protect people and constitution. Ang lumalabas kasi kung sa mga nakikita natin, parang meron silang pinoprotektahang mga politiko. So yung kasi yung problema diyan. So hindi ako sang-ayon diyan sa sinasabi niya na
ang military uniform daw ay professional, mga boss. Ang pagka-professional, makikita kasi natin yan doon sa sa daloy ng ekonomiya natin sa bansa kung walang korupsyon. Kasi pag walang korupsyon ng bansa natin, progressive, mga boss. So ngayon pag progressive, magkakaroon na maraming trabaho, maraming aangat yung ekonomiya ng bansa. Ganun lang kasi yun. So kapag umangat ang ekonomiya ng bansa, lahat makikinabang yung sambayan ng Pilipino dyan. So ganun lang po kasimple yan sa nakikita kasi na hindi naman bulag yung mamamayan ng bansang Pilipinas para hindi malaman o hindi maranasan yung hirap ng buhay, di ba mga boss? So hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi niya kasi halatang halata naman na meron silang pinoprotektahang mga politiko. Magiging fair lang tayo, mga boss. Dapat sila nila, tulungan nila yung corruption sa ating bansa na malutas. Kasi napakalaking problema yan sa bansa natin kasi apektado yung lahat. So anin mo yan pagka sinasabi niya na professional kuno. Hindi lang yan sa yung pagka-professional dapat titingnan mo rin yung takbo ng ekonomiya. Wala bang mga korupsyon sa mga public servant natin? So ganoon talaga dapat, mga boss. Ngayon halos naranasan naman ng mga Pilipino yung hirap ng bansa natin. O kita nyo naman, systemize yung pangungurakot nila dyan. Sangkot pati gobyerno. Dapat ganyan. Parusahan kung sino yung nagkasala, sino yung nangurakot dyan. Parusahan yan. Wag nang patagalin. Kasi habang tumatagal, mga boss, yung mga sangkot dyan ay lumalayas na sa ibang bansa. So pag lumayas yung mga boss, wala na. Hindi na po yan babalik. So paano natin mahahabol ngayon? Kasi isa pa yung justice system natin. Dapat bilis-bilisan. Although alam naman natin na maraming mga nakapile na kaso dyan. Pero dapat yung priority nila yung para sa bansa natin, mga boss. Kasi nakasalalay kasi dyan yung ekonomiya natin kung apektado. So kung apektado yung ekonomiya natin, apektado din yung mamamayan. So ganun lang yun, mga boss, kasimple. Kaya mga boss, ano yung masasabi nyo dito? At please paki-comment dyan sa baba. Ayan, makilahok po tayo. At paki-subscribe na rin sa ating channel. Mga boss, maraming salamat. Hanggang sa muli, mga boss.